Hi Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love reading, love message for today. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Okay. Ano to? Habulan. Okay, so we have here energy ng feminine tsaka ng divine masculine. And diretso na tayo sa reading, wag na nating patagalin, 'di ba? So, Knight of Wands, mukhang tinakbuhan mo itong person na to or iniiwasan mo. Okay. And then, hindi ka rin sure eh. Kasi Knight of Wands, pwedeng nagka-conflict kayo o nag-away kayo, kaya nagdesisyon ka na lumayo at iwanan itong person na to. Pero, oo, buo yung loob mo sa pag-alis mo. Pero at the same time, parang feeling mo na baka, parang experiment. Hindi naman sa hindi ka sure sa ginagawa mo, but you want to save yourself. Mas gusto mo piliin at i-prioritize yung sarili mo, kaya mo nilayuan itong taong to. So, nag-experiment ka kung ano yung makakabuti para sa'yo. Mas priority mo yung mental health mo. And with this Empress na energy, kasi you attract abundance. So, ibig sabihin, hindi mo basta-basta ibibigay yung mga blessings mo. Yung abundance na meron ka. Kasi alam mo yung value mo, alam mo yung worth mo. So, ito sa pag-alis mo, nakikita ko napaka-strong mo, napaka-tapang mo, and you are very passionate. So, I feel like you're on the better path kasi mas pinili mo yung sarili mo or mas pinipili mo ngayon yung sarili mo. Pwede itong nangyayari ngayon or sa past nangyari to. Let me know, i-comment nyo dyan kung ano nga ba itong sitwasyon ninyo guys. And then yung masculine with the Emperor and the Knight of Swords. Galit siya actually. So, hindi niya matanggap yung pag-alis mo. Kung ano man ang ginawa mo, mukhang nagka-conflict kayo dito. Pwedeng inaway mo siya, samantala siya naman ay naging defensive lang. Or nagiging defensive. And, parang hindi matiis ng ego niya or ng pride niya yung ginawa mo. And hindi ko naman sinasabi na wala siyang feelings sa'yo. Kaso lang umiiral kasi dito yung pagiging strong or masculine. Kaya, ayan. Kaya magkagalit kayo dito eh. Pero sa totoo lang, ayaw niya yung pag-alis mo. Yung pagkawala mo, ayaw niya yon. Hindi niya gustong mangyari yon. Siyempre, nakikita ka niya as divine counterpart niya, diba? Ikaw yung supposed to be 222 on the screen now. Ayan, may mga angel numbers tayo. So, ikaw yung supposed to be makakatuluyan niya. So, pag aalis ka, syempre, mawawalan siya ng person. Diba? Pero tingnan natin na, ibang usapan naman kasi yung tungkol sa loyalty nitong person na to. Which is, I feel like yun nga yung issue dito kung bakit ikaw ay umalis or aalis. And, sa totoo lang, alam niyo yung ginagawa niya eh. Nakikita ko may maturity somehow itong si the Emperor or itong si masculine. So, nakakatawa din kasi alam niya yung ginawa niya sa'yo. Mukhang nagkaroon to ng addiction or bad habits or either yan or nag-cheat siya sa'yo. So, alam niya yung ginagawa niya pero nagulat siya nung inalisan mo siya. Pwede kasing hindi niya akalain na pwede kang umalis. Akala niya magiging sunod-sunuran ka sa kanya. Parang andun yung dominance talaga sa masculine. 333. Ayan, may mga angel numbers ulit. Okay. Very dominant siya. And yun na nga yung mali dito eh. Kasi ang gusto niyang mangyari is magstay ka kahit alam niya yung pagkakamali niya. At parang ikaw naman, kailangan mong magkunyari na okay lang sa'yo yung pagkakamaling ginagawa niya. Which is, syempre, hindi ka naman papayag. So, kaya ka nga umalis. So, ang gusto niya mangyari is, is parang tanggapin mo siya kahit hindi mo gusto yung ginagawa niya or ginawa niya. Kung ano man,
specifically ang ginawa nitong taong to? Comment nyo nga ano bang ginawa. Okay. So, clarify natin guys. Ang ganda ng aura mo. You're connected to your feminine energy. Okay. Queen of Pentacles. So, you choose to love yourself, take care of yourself. Sa totoo lang, marami pang nagmamahal sa'yo. At lalo pang na-attract sa'yo yung mga tao sa paligid mo dahil sa pagiging independent mo. Si Queen of Pentacles kasi, alagang-alaga mo yung sarili mo, very practical ng energy mo. Pwedeng ikaw ay Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero kahit anong sign naman pwede dito guys. Merong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, samantala yung masculine is King of Pentacles. Actually, same kayo. Pwedeng twin mo siya or soulmate mo siya. Okay? Kasi same kayo ng energy. Si King of Pentacles siya. Ikaw naman dito ay si Queen of Pentacles. So, ganun din siya. Naalagaan niya yung finances niya, yung kayamanan niya, kaperahan niya. Okay? Pwedeng mayaman nga yung kadil niyo. Ayan, hindi naman sa lahat magre-resonate yan guys. Yung kasi yung narinig ko, yung kayamanan. Okay? So, okay. Kung gaano kayaman man itong taong to, well, kayong nakakaalam nun. So, pero, yung energy niya dito is, nakastock din siya eh. Marami na siya mga possessions. Pwedeng material. Okay. May narinig din ako na, ito hindi maganda to. Merong, bad energy sa kanya na kailangan niyang i-heal sa sarili niya. So, parang napunta siya sa bisyo or sa maling mga gawain. And hindi niya yun nare-recognize sa nakikita ko dito dahil nasanay na siya masyado or dahil parang naging parte na talaga ng buhay niya or tinetolerate lang siya ng mga tao sa paligid niya. Nakakaloka siya. Okay. So, yeah. Marami siyang kailangan into ng mga addictions or mga bad habits. At sana nga ay magawa yan itong taong to. Okay. Kasi with the Emperor, mukhang aminado naman siya na hindi siya perfect na tao. Yung problem lang kasi dito is kung may gagawin ba siya about that. 'Di ba? Kasi yun kasi yung magiging solusyon. Hindi naman sapat na alam lang niya na ganun siya. Kailangan din naman kumilos din siya. Okay. So, may nakita ko dito. Parang masakit siya magsalita. Okay. Let me know kung kilala nyo yan. King of Cups. Oh. So, nagtiis ka dito Parang inabuso ka. Okay, kung ano man ang ginawa nito sa'yo, piliin mong manahimik. Dahil feeling mo kasi mahal mo siya. Tsaka feeling mo din naman na siya na yung forever mo. Siya na yung the one para sa'yo. So, tiniis mo at parang naghihintay ka ng panahon na magiging okay ang lahat. Okay? Ayan. Samantala siya naman, bakit nakatalikod siya? Yan yung problem. Immature. So, ito, malungkot ka eh. Tinitingnan mo siya, napaka-immature niya. At the same time, nakita ko naman dito, meron naman siyang pagmamahal sa'yo, romantic. Kaso lang, yun na nga, immature kasi with the Knight of Cups. Kasi, medyo selfish siya. Naging selfish siya sa'yo. Inisip niya kasi, ang dami kong gusto pang gawin sa buhay ko. Ang dami ko ding mga bagay na, lalo na yung material na bagay. Parang inisip niya lang lagi dito kung ano yung magiging convenient sa kanya at practical. Pero, samantala ikaw, iba naman yung pinapangarap mo para sa relationship ninyo or sa connection nyo. Okay. Merong buntis dito, guys. Pwedeng nagkaanak kayo or may anak na kayo or may anak ka sa iba. Pwede. Basta mother yung nakikita ko dito. So, pwedeng dahil ikaw ay mother, kaya hindi ka makaalis sa connection ninyo or parang tied down ka na dito kaya tinitiis mo na lang. Okay. Pero, at the same time, mukhang hindi mo na-realize na napakaganda ng aura mo. Napakaganda ng energy mo. Marami kang blessings at may crown ka So, you are someone na spiritually, you have already awakened or you're on the level na
connected ka kay God. Ayan, connected ka sa divine. And you also have these blessings. Ayan, merong waterfalls, merong mga puno, ayan. So, there is abundance. Okay. Samantala, itong person na to ay masculine kasing energy niya dito. Kaya, all about taking action. Yung iniisip niya, anong gagawin niya, anong kailangan niyang ayusin sa buhay niya. And at the same time, may mga challenges siya na yan yung mga kinoconsider niya or iniisip niya lagi. So, parang hindi to masyado nag-enjoy sa life niya. I mean, in a sense, kasi responsibilidad kasi iniisip niya. Pero ini-enjoy niya rin in a sense na feeling niya pwede siyang maging immature or feeling niya pwede niyang gawin kahit anong gusto niya. Okay? So, pabalik-balik din tong taong to. May nakita ko dito na pwedeng may other person, kaya kung bakit siya pabalik-balik. So, may other person or situation na kadil niya. Yeah. Pero, madalas kasi, other person yung kadil nito. Pero, malalaman natin yan mamaya, guys. Okay, tingnan muna natin yung ibang mga cards. Okay. So, nga pala, palike po ng video. Let me know kung matagal na ba kayo dito sa channel or kung bago lang ba kayo. Natutuwa kasi ako pag may mga bagong nagko-comment. At syempre, doon naman sa aking mga suki, yung mga laging present sa ating love message. Hello, magandang gabi. And yeah, mag-like na kayo. And okay. Sige, let me know kung resonate ba itong reading na to sa inyo. Okay. So, now we have Queen of Swords. Okay, ayaw mo na. Okay, natuto ka na. Pero sinasabi din kasi dito na kailangan mo ding magpatawad. Hindi naman ibig sabihin na magpapatawad ka ay babalikan mo siya, 'di ba? Hindi naman ganoon 'yon. So, yung pagpapatawad is kumbaga you surrender to God yung situation mo na kahit nasaktan ka dito ay andyan naman si God always helping you at ginagabayan ka sa tamang landas. Ayan, sorry to say ha, parang meron dito, may nagkaroon ng miscarriage. Ayan, hindi yun sa lahatan. May nakita lang ako. So, yeah, I'm so sorry. Nakakalungkot. Kailangan mo yan ipag-pray mo yan. So, kasi nagkukos sa'yo ng energy na parang nagiging nagiging anxious ka, nagiging emotional ka. So bumalik ka kay God. Ayan, kung sino man yan. Yes. Nakakalungkot nga. Pero this is something na spiritual din kasi yung mo dito yung magiging labanan. Wow, labanan. Spiritual yung spiritual connection mo sa taas, yan din yung mag-heal sa'yo. And I just saw 222. So, pwedeng nakakaranas ka din ng mga, or nakakapansin ka ng mga synchronicities. And it's your guides and your angels way of telling you na andito kami at you will be better. Or, in fact, mukhang nagiging better ka na nga. Okay. So, and then, King of Wands. Parang may sumusulsul. May nakita kasi ako someone na bumubulong sa kanya. Okay? Or pwedeng siya lang din naman yon yung bad thoughts niya. Pero, gusto niyang bumalik dito. At, alam din niya na galit ka sa kanya or napapansin niya sa'yo na naging malamig ka sa kanya. Okay? So, remember guys, na general reading po ito. So, hindi po sa lahat magre-resonate. Pero kung so far sa inyo po nagre-resonate, comment nyo po. Okay? So, ito na nga. Gusto niyang bumalik eh. Pero sa pagbalik niya, iba ka na. And it's also your way of protecting your emotions. Kasi andito si King of Cups sa tabi. Oh. So, ito yung front mo na nagiging maldita ka or nagiging strict, matapang. You are setting up your boundaries now kasi pinoprotektahan mo itong feelings mo. Pero yes, sa nakita ko dito, meron ka pa ring feelings. At
Normal lang yan, okay? You don't have to be hard sa sarili mo kung nakakaramdam ka ng feelings na parang feel mo na mahal mo pa siya or may nagkaroon ka ng pagmamahal sa kanya kaya nagkikare ka pa rin, something like that. Pero hindi naman ibig sabihin nun na porket may feelings ka sa kanya ay di ba, ipipilit mo, hindi ganun yun. Pero depende guys. Meron naman kasi ibang relationship na nag-work out. Lalo na kasi itong person ay gustong bumalik. Ayan, nakatingin siya dito gusto niya. So, also yung approach niya sa'yo is, para siyang nahihiya na, in a sense na parang gusto lang niya mag-sorry talaga and nakikita ko naman yung sincerity, yes naman, meron naman. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Meron din namang air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Posibleng yan yung signs. Yan kasi yung mga nakikita kong mga zodiac signs dito. Okay. So, ito na nga, nakakaloka. Gusto nyo mag-reach out, very passionate. Gusto nyo mag-make the move or to take action towards you. At itong move na gagawin niya ay biglaan. Pwedeng mabigla ka dito. Pwedeng biglang susugod. Susugod talaga. What I mean is magta-travel. Ayan, kasi andito si Knight of Swords. So, bigla ang travel or tawag, communication, text message, or bigla na lang, andyan na siya. Nasa bahay mo na siya or nasa trabaho mo na, katabi mo na siya. So, ganun yung energy na nakikita ko dito. Also, this is a romantic kind of energy. And, mag-o-offer din naman siya sa'yo. So, more on apology yung offer niya. Inoobserbahan ka nitong person na to. So, mukhang alam niya yung impact ng mga nagawa niyang pagkakamali or yung mga misunderstanding or conflict na nangyari sa inyo. Kaya, yan din yung dahilan kung bakit pumaparaan siya dito. Yes, maparaan with the wands na energy. Yung energy niya kasi dito is very passionate, creative. So, yung creativity niya na yun, i-channel niya yun sa reconnection with you. So, nag-iisip siya ng mga creative na paraan na susurpresahin ka niya. Kung ano man yon basta mabibigla ka na lang na kunyari may connection kayo, may common friend kayo, or may something na kumo-connect sa inyong dalawa. Yun, dun siya gagawa ng paraan. Kahit yung normal niya na ginagawa is hindi naman ganon. Pero dito, magagawa niya yon. Okay? Pero tingnan natin. Okay. Queen of Wands. King of Swords. Queen of Cups. Oh, okay. Oh, so nakikita ko dito. So, kung sino sa nasagap natin, hindi ko sa lahat magre-resonate ha. Okay. Pero, ang nakita ko dito, willing ka naman makipag-reconnect sa kanya. Pero, inobserbahan ka lang niya kasi sobra kanyang mahal. Parang natatakot ito, guys. Natatakot siya na baka mamaya ma-overwhelm siya. Kasi nakita kanya sobrang napaka-charming mo. So, gusto niya mangyari itong connection na to or reconnection or reconciliation. Oo, gusto niya yon. Pero, may hirapan ka somehow kasi hindi niya masabi. Mas, tahimik siya dito Samantala ikaw mas vocal ka kasi wala ka namang tinatago, wala ka namang kinakatakot. At the same time, nakita ko yung possibility na may iba ka na, may bago ka ng love. Ayan yung iba sa inyo guys, may bago ng love. Samantala ito, mag-reach out sa'yo, mukhang meron din siya. Ayan, kung sino tong meron ka ng bago, yung person mo meron na din. Okay, pero mahal ka niya? Oo. Ayan, ito. So, yeah, marami dito nanonood na kanya-kanya na kayo, nakapag-move on na kayo. May bago ng relationship. Okay? Although hindi naman lahat. So, yung iba, yung wala pa namang bagong relationship, ang nakikita ko dito is mahal nyo pa rin ang isa't isa. Magkaiba lang kayo ng paraan kung paano ipakita yung mga emotions niyo. Syempre, feminine tsaka masculine kayo. Magkaiba talaga. So,
there is balance or there will be balance. Yan ay for those na gusto din mangyari itong connection na to. So, yeah, kasi sobra kanyang mahal eh. And yung feelings niya sa'yo, hindi niya maitago. Pilit man niyang itago, pero the moment na, kunyari, nagkaroon kayo ng reconnection, ganyan, siya yung talagang sobrang saya. Na parang batang kinikilig na natutuwa. Ganon yung magiging feelings niya dito. Or magiging feelings niya para sa'yo. Samantala ikaw naman yung confident at observant ka lang din. And, masaya natutuwa. Ganon. Pero hindi ka maghahabol. So, destiny. The reunion, oh my gosh, with your twin flame is a destined event. Ayan guys, reunion. So, ito, merong mag-twin flame talaga dito na nanonood. The ex. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. Okay. So, oh my gosh. So, there's some of you guys na andun pa rin yung pain eh. So, be patient with yourself. Kasi process kasi yan. May time na okay ka na, 'di ba? Tapos may time din naman na kailangan mo i-process ulit yung emotions mo. Pero this time nakikita ko iba na. Iba na yung may narinig ako iba na. So, pwedeng iba na yung mahal mo or iba na yung mahal niya. Okay? Ano ba? Comment nyo nga guys. Pero, yung pag-move on mo, yung healing process mo, lumevel up ka na. Ang ganda ng unang card mo. Kaya nga na-attract sa'yo itong energy na to, itong Divine Masculine. Kasi nakapag-heal ka na and you are very, parang kang diva. Parang you're very strong, independent, attractive. Wala kang kinakatakot. Very confident ka sa sarili mo at alagang-alaga mo yung sarili mo dito. The more na ginagawa mo yan, the more din na gumaganda yung aura mo, yung energy mo. So, ayan, pagpatuloy mo yan, yung healing process mo. Samantala, nakikita ko din dito na nanghihinayang ng sobra itong si masculine. So, ito, you may be someone na talagang physically gandang-ganda siya sa'yo, na-attract siya sa'yo. Physically, yung looks mo, gusto niya, yung style mo, gusto niya. So, pag iniisip niya yun, nanghihinayang siya. Ayan, parang umiiyak. Diba? Sino ba namang hindi manghihinayang? Kung umaaura ka. Wow, umaaura. Ayan, tingnan mo. Ang ganda. May glow ka dito. Ayan, nag-glow ka. O, diba? Glow in the dark. Okay. Sacrifice. Oh my gosh. This is a big thing. Grabe. Alam mo sinasabi dito, malungkot siya at emotional siya kasi sinacrifice ka niya. Nilet go ka niya. Binitawan niya ito. Iba yung pinili niya. So, many of you guys, ibang person yung pinili niya. Ibang babae o kung ano man. Wala din kasing gender dito. Pwede ngang baliktarin to eh. Pero for the sake of this reading, ayun, nakikita ko sinacrifice ka ng masculine. So, masakit din to para sa kanya actually. Nakakalungkot, nakakaiyak and all. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. Ayan o. Hindi to madali para sa kanya. Hindi to basta-basta lang. So, grabe. Ayan, kawawa. So, kung sino tong nag-resonate dito guys, nagsastruggle siya syempre. Oo naman. Meron naman. Lalo na soulmate mo to, twin flame mo to. Ramdam niya yung connection sa inyo at nasasaktan siya. Yun. Okay. Gifts. Love's greatest gift is the ability to truly understand one another. Oh, okay.
So, ang swerte niya sa'yo. Feeling niya. So, gift ka, napaka-special mo para sa kanya. Anticipation. Connection. Nurture. Wow, okay. Wow. So, ramdam ka pa rin itong person na to. Merong bridge, oh. Ayan, guys. So, andito pa rin talaga. Parang sasabi niya dito, ito nga yung nangyari sa past kung ba't nagkaroon ng ending dito. Pero sa current, nag-anticipate siya, naghihintay. Kasi ramdam niya pa rin na connected kayong dalawa. And very nurturing na energy na parang nakakalma siya talaga sa energy mo. Isa kang blessing, isa kang gift. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. Nafe-feel niya na may connection pa dito. Love is a bridge connecting souls. Cherish those connections. Ayun na nga, soul connection. I'm hearing also soul tie. Nurture your relationships like blooming flowers, they'll flourish. Ayan, parang nafe-feel niya na ang gaan-gaan ng pakiramdam, very nurturing ng energy mo, napakaswerte nitong taong to sa'yo. Grabe. So, kaya hindi ka niya malimutan. Actually, I'm hearing hindi ka niya mabitawan. Kasi hinahanap-hanap niya to yung pagiging nurturing na mag-try man yung iba, pero iba ka talaga. 555 angel numbers on the screen. Ayan. Pero, don't get me wrong, guys. May iba kasi dito na committed na yung person sa iba, pero may nararamdaman pa rin siya sa'yo. Pag ganon, ibig sabihin, masaya na din naman siya dun sa taong yon. So, hindi na para balikan or ipilit. Okay, hindi ko naman sinasabi na ganun yung ginagawa niyo. I'm just saying. I'm just saying, okay? Ayan. Para clear lang. So, unseen love can be blind. Ensure you're not overlooking red flags. Ito na nga yung sinasabi ko. Pwede kasing masaya na din siya. Hindi mo lang nakikita. Syempre, ba't naman niya ipapakita sa'yo? Diba? So, ito yung dapat mong ingatan. Lalo na for those, kasi may karelasyon siyang iba. Ayan. For those na alam nyo naman, kahit hindi nyo nakikita, alam nyo na meron ngang bago. Pwedeng kasi ikaw din. Meron din, no? May umalig din dito. Okay, so, yung iba naman na single, naka-destiny na sa'yo to. Ayun, no, destiny. Na meron talagang person na meant para sa'yo. Okay. Secrets. Ayan, sinisikreto. Also, I'm hearing na itong naka-destiny sa'yo is hidden. Sa ngayon, hidden pa. Or hindi mo pa alam, wala pang hint, hindi mo pa nakikita. Pwedeng kilala mo na, pero hindi pa dumadating sa point na yon. Pero may nakikita kong kasalan na bonggang-bongga. Ito, napatingin ako dito, naka-white gown ka, na sobrang ganda ng white na outfit mo. Yung, bride. So, something is hidden from you. Someone isn't being truthful. Okay. So, kasi nga, meron nga kasing ibang karelasyon. Ayan, for those na meron. Okay. Grabe, ang intense ng reading. Nasa, tayo ngayon, Cancer season. Ayan. So, kung merong mga Cancer na nanonood, happy birthday! Ayan, kung may mga nanonood na Cancer, yung zodiac sign niyo, yung sun sign niyo, happy birthday sa inyo. Ayan, guys. Pero yung reading ngayon, this is for any zodiac sign. Kahit ano man ang zodiac sign mo, pwede itong mag-resonate sa'yo. Okay. Oh, true love. A deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Okay. Ang daming messages na nakikita ko. So, una sa lahat, you are destined for true love. Alam mo yon, ina-anticipate mo na yon. Samantala, this other person, yung person na kadil niya or yung bago niya this is someone na tinitiis siya or talagang tinutulungan siya. Marami din silang challenges.
So, yun. Pero, attracted pa rin sa'yo itong taong to. Okay? Pero, meron na kasing other person dito. Ayan. Okay. So, isa pang ang message. Star! Your hope and optimism, wow, are a powerful love magnet for you right now. So guys, pwedeng yung person na nakadeal mo na ito is someone popular or someone na magnetic. Ba't ganon? Baka good looking. May something sa kanya eh. Star. So this could also be someone na mayaman, sikat, okay, powerful. Grabe, okay. And samantala, for you naman, itong message sa'yo dito is, you are on the healing process. And ang daming naa-attract sa'yo. Grabe. Okay. So, kung tutuusin, para kayong mga magnets na pinaghiwalay, ano? Pero, at the same time, pwedeng connect, pwedeng maghiwalay. Ewan ko guys, basta magnet. Ayan. Magnet. Something about magnet na may nakaka-resonate. Baka, ayan, lately, gumagamit kayo ng magnet. So, message kasi yon pag ganon. Okay, anyway. Boundaries. Love may challenge your boundaries. Protect them. Oh, okay. Oh, alright. So, merong gustong merong may gusto sa'yo. Kaya sinasabi dito, protect them. Yeah, kailangan, ano ka na, out of reach ka na sa, lalo na kung meron ng ibang involved, di ba? Ayan, so set your boundaries. Okay. So, gusto kong tingnan ngayon yung tungkol sa'yo kung ano ba, kasi nga nasa Cancer season tayo eh. Ano ba yung mga energies connected ngayon sa ating 1, 2, 3 angel numbers on the screen. Ayan. Sa ating mga earth angels, sa ating mga divine beauties na nanonood. Yeah, and it's new moon in Cancer. Love towards yourself. Wow. So, ito yun. Sa simula pa lang ng reading, ito nga yung nakita ko, na pinili mo yung sarili mo. Mahal mo yung sarili mo. Which is, yun naman talaga dapat. And, yun nga yung nakakatuwa eh. Kasi the more na minamahal mo yung sarili mo, the more din na maraming namamagnet sa'yo or maraming humahanga sa'yo. They see your charm. Okay, strength. You are strong. Wow. Grabe. So, the way you love yourself is talagang iba. Talagang, you have this strength in you na you can do anything and everything sa career mo man yan, sa personal life, family life. Okay, so, nasa tamang landas ka. Okay? Oh, harmonize. Okay. Ano pa? Release resentment. Ayan, may mga bagay na kailangang bitawan. So, nakikita ko dito, ina-adjust mo yung sarili mo, yung emotions mo. You're trying to let go of the emotions na hindi naman nakakatulong. And, yeah, even forgiveness sa sarili mo at sa taong involved. Okay? Oh, tumalon. Breathe! Okay, so huminga ka lang and inner peace. Wow! So talagang connected. So meron dito nagpa-practice ng meditation. So yung meditation ay hindi lang yan basta-basta lang, okay? Kasi nagdadala yan ng healing sa'yo, not only on the physical but also spiritual level. So yeah, meron akong online healing session. Mamaya I will tell you after the video. So it's available right now. Okay? Available yung online healing session with me. One-on-one healing and meditation session with guidance. So pwede kayong i-reading din during the same session. Okay, I will tell you later.
Kasi, na-announce ko na yan sa Instagram ko, sa social media ko. So, anyway, ayan, back to this energy mo ngayon. Tingnan mo, andito yung heart, So, your heart chakra is open. And yan din yung nag-heal sa'yo. So, yung energy mo ngayon talagang nakahinga ka. Or humihinga ka. Or, pagpatuloy mo yan kasi ibang-iba to. Okay? You have this new beginning and since nga nasa new moon tayo, it's a time for releasing. Ayan, release resentment. Breathe. When you do the meditation, let it all go. Let go of anything na hindi naman nakakatulong sa'yo. And i-feel mo itong inner peace. So, magiging madali to para sa'yo. Ramdam mo yan ngayon. Actually, hindi ko kailangan ipaliwanag kasi experience mo to. Ayan. Kung sino man tong Earth Angel natin, Divine Beauties natin na nanonood. Enjoy! Attraction. Okay, so yeah, be happy. And yung attraction, possible na maraming na-attract sa'yo or yung energy ng attraction kasi connected kasi yan sa passion So, ito yung mga bagay na gusto mong gawin, na gusto mong mag-enjoy, pwedeng magbakasyon, mag-travel. Yan, maraming travel ngayon. Travel energy ngayon. Release sadness. Pwedeng gagawin mo yung vacation to release sadness. Kasi sadness is just an energy. 555 angel numbers on the screen. And those numbers symbolizes change, challenges, yes, pero at the same time, blessings. So, i-embrace mo yan. 606. Ayun. So, i-embrace mo yung mga change na yan or malaking change na yan kasi blessing yan para sa'yo. So, minsan akala mo pag may problem, hindi okay ang lahat, pero hindi, sa totoo lang, it's an opportunity to have blessing, to have change in your life. Okay. So, meron pa ba? Tingnan natin. Forward movement. Wow, I love that. Oh, wow. Take a rest. Wow naman. So, pahinga. I love this for you. So, nakatuwa kasi yung forward movement mo, nakakahinga ka talaga. Or the more na nagpapahinga ka, the more na nagkakaroon ka ng forward movement. So, yung pahinga, guys, this is something na hindi mo dapat dinideprive yung sarili mo. Kasi you could gain enlightenment, you could feel more yourself, mas gumagaan yung pakiramdam mo, at you can keep going, keep moving forward. Okay? Nang kalmado ka. Ayan. So, kung sino man ang mga magbabakasyon dito, share nyo dyan. Comment nyo nga saan ba kayo magbabakasyon. Sabi dito, be realistic. So, yeah, pahinga lang. Kasi, nagpapakatotoo ka lang Iyon yung kailangan mong gawin para sa sarili mo. And your angels are with you, guiding you na, ito, gawin mo to, magpahinga ka. Yeah, action. I'm seeing the word action. So, you're taking action. And, ayan, mayroong smiley. So, nakaka-smile ka na. Wow naman, I love it. Nakakatuwa. So, angel numbers. Tingnan natin. 12-12 duality. Within you are shadows of light and beams, shadows of dark and beams of light. The divine is reminding you to embrace the duality that is your individual spark. The spark is being ignited and is ready to illuminate the path ahead. Ayan, so may spark sa loob mo. At yung spark na yan yung nagbibigay liwanag sa landas mo. Nakakatuwa ito actually. So, nagsisimula ngayon sa isang spark na magiging sobrang liwanag. Liliwanagin ang iyong landas
tuloy-tuloy na yan. Affirmation, I fully embrace who I am. So, i-comment nyo yung affirmation, guys, to claim this. I fully embrace who I am and allow change where it is needed. I trust the duality within me. I love it. My angel feather. So yung angels mo yan, nakasama mo. 14 possibilities. Building strong foundations. Create stability and welcomes in possibilities. All possibilities exist and are amplified when gratitude is felt for the foundations that are in place. So, busy ka ngayon. You are building strong foundations. At the same time, stable ka na eh. So, be grateful daw. Palagi daw magpasalamat. Kasi, nasa point ka na ngayon na talagang umangat ka na. Lumevel up ka na. In fact, nakailang angat ka na nga eh. And I'm seeing luck or lucky na energy. So, maswerte ka. Ayan. Kung sino tong nag-resonate dito sa message na to, you have this luck energy. And the more na nagpapatuloy ka, the more din na nagbo-blossom ka, yung luck mo ay dumadami, lalong na-enhance. So, i-comment nyo yung affirmation. I am grateful for all that is and all that will be. I trust in the possibilities of what I desire or something greater. Ayan. Ayan na, guys. Yan na yung affirmation. So, tingnan natin what's coming towards you now. Anong paparating sa ating mga Earth Angels ngayon? The World. Oh, wow! Travel, may pagtalikod, endings and new beginnings. Dalawang mundo. Tingnan mo to, oh. Nag-dark dito. Dito naman yung maliwanag. Yeah, merong mga magta-travel internationally. Merong iiwanan. So, merong tumalikod. At yung kahulugan kasi nitong pagtalikod na to is kung ano yung nakasanayan mo, iiwanan mo muna so that you can move forward in your life. At babalikan mo muna yung sarili mo. Ayan yung kahulugan nun, guys. And number 29, mataas yung ambition mo. Not that it's a bad thing. Of course, it's a good thing na maging ambitious. Kasi unlimited naman yung blessings mo eh. Ayan. So, remember always to connect with God. Kasi with God, may ibibigay niya sa'yo itong mga ambition na to. Mga pangarap. Yun. Okay. Wow! Goddess of the Moon. Number 52. So, yung emosyon mo, alam mo kung paano i-alchemize. So, parang kilala mo na eh, itong emosyon na to, ganito ang kahulugan nito, ganyan. So, also sinasabi din dito, you have the power. Kung may something na kailangan i-correct, ayan o, tingnan mo yung liwanag, hawak niya eh. So, emotions, the moon is connected sa emotions mo. That means na you can alchemize your emotions. Kung meron man dito na overwhelm, alisin mo yan sa sistema mo and create the life that you dream of para sa sarili mo. I'm hearing again, take action. Okay. Tingnan mo, may waterfall, oh. So, nagfo-flow talaga yung emotions. And I feel like sinasabi sa'yo dito na let it flow. Ibig sabihin, huwag mong hawakan. Kung may emosyon na ganito, ganyan, just let it flow, dadaan lang yan. At after nun, parang wala lang nangyari. Ayan. Grabe ah. Ano pa? The Sun! Happiness, new beginning, leadership. Merong magsiswimming. Or nag-swimming na. Or bathtub ba to? So, yeah, very healing kasi yung water. And, ayan, meron sa sunbathing. Okay. So, positivity. You are so full of positivity and healer of the ages. Ayan, Jesus Christ. Okay, I love this. So, number 1, this is a new beginning. Alam mo, dito sa new beginning mo, talagang hinihil ka. So, kasama na dyan yung physical health mo, spiritual, mental health, overall. So, ayan, tingnan mo, kamukha ni Jesus Christ, diba? May halo siya, oh. It's like you have resurrected. Parang nung nag-resurrect si Jesus,
Di ba? Yun yung nakikita ko dito. And you have this fire, very passionate. You have this light. So, nakakatuwa. You have healed. At dahil dyan, ibig sabihin, you can create. So, I feel like you're on the creation process right now. Sabi nga kanina, you are building strong foundations. And this is a new beginning. This is a happy new beginning. So, comment, thank you, Jesus Christ, for healing me. Thank you, Jesus Christ, for giving me a new beginning. Ayan, syempre, mag-thank you kayo sa kanya. Kasi sa kanya yan galing, guys. Ayan, oh. Siya yan. Okay. So, ngayon naman, okay, gusto kong tumingin kung anong mga message from your angel. So, aalisin ko muna tong mga cards dito. Ayan. So, ito na yon. Tingnan natin, From your angels, anong gustong iparating? Wow, iparating! From your angels. Oh, 10-10. Actually, nakita ko na din to kanina eh. Take action. May kailangan kang gawin. So, 10-10 is about growth, taking action, trust God, oh. Okay. So, ano pa? So, yung take action, pwede yung sa buhay mo. May babaguhin ka sa buhay mo. Okay. Ancestors. So, hinihil ka, binibless ka ng mga ancestors mo. Crown chakra is opening. So, you might have clarity right now, naliliwanagan ka. So, it's a blessing, okay? Na meron ka nitong clarity or nag-open yung crown chakra mo. 22-22. Oh, success! Okay, so magkakaroon ka ng success if you take action. Ayan ay, para dun sa may mga project na tinatanong nyo kung magiging successful ba to. Yes, so malabas dito, may success. Oh, tingnan mo to, oh. Sa bottom of the deck, 777, very lucky. Okay. Ano pa? Right path! Okay. Oh, look at this. 55-55. Alam mo yung tamang landas na yan, hindi to madali eh, pero andyan kasi yung blessing eh. Andyan din yung success. So, magpatuloy ka lang. Kahit the more na nagkakaroon ka ng challenges, the more din na nagkaka-opportunity ka to succeed. So, magtaka ka kung walang challenges, di ba? Kasi, blessing kasi yan. Okay, you are beautiful. Wow naman. Okay. Oh, look at this. Earth angel. Wow, guys. So, you are an earth angel. Blessing ka para sa mga tao sa paligid mo. Dito sa earth. Ibig sabihin yan, marami kang tinutulungan. Kahit hindi hinihingi yung tulong mo, puso mo ibinibigay. Kasi nasa puso mo na talaga yan, yung tumulong, maging earth angel. Yan din ang dahilan kung bakit mo na-experience yung success sa buhay. Maraming humahanga sa'yo dahil sa ginagawa mo. So, dahil sa mga qualities mo. Positivity! Ayan, I love that. Okay, ano pa? Messages from your angels. Intuition. Okay. Psalm 55:22, cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. So, kung ano man itong burden na to, guys, kailangan mong bumalik kay Lord kasi tutulungan ka niya all the way. He will sustain you. 333 on the screen now. Ayan, abundance, creativity. So, all the way yan, guys. Sasamahan ka niya sa simula hanggang sa dulo. Hanggang sa makuha mo yung goal mo or yung mga desires, ambitions mo, pangarap mo. Spiritual awakening. Okay.
So, yeah, sa spiritual awakening, may challenges, oo. May blessing, oo din. Malakas nga yung intuition mo eh. Kasi na-unlock kasi yan. Ito nag-open yung crown chakra, di ba? Yung crown chakra, yun yung nasa head mo. Yung chakra mo dito sa top of your head. So, ayan. Kaya yan lumalakas yung intuition mo ngayon. Deep breathing. Okay. So, kailangan mong gawin yan to regulate your breathing, to regulate your energy. Trust God. Ayan, lumabas ulit tong card na to. So, kung ano man yung sitwasyon na nasa isip mo nung lumabas itong message na to, iyan yon. Sa sitwasyon na yan, magtiwala ka kay God. Ibig sabihin, just do what you have to do, surrender, cast your burden sa Kanya, magiging successful ka. Okay? Ayan. Ayan, I love it. Meron pa ba? Parang ang dami na nating message nabigay sa inyo. Detox. Okay. So, detox, pwede kang umiwas muna sa meat, sa mga sweets. Pwede kang exercise, mag-diet. Okay. Kasi yung detox, guys, pag nag-detox ka, the more na may effect yung manifestation mo kasi may tinatanggal sa sistema mo. Kailangan mo talagang gawin yan ngayon. Okay? So, ayan. I-enjoy nyo lang yung process. And sabi nga, trust God. So, eto, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Nasa right path ka. Diretso ka lang. Oh, you know. Saka sabi ko lang, alam mo. You know the truth. O, diba? Alam mo na. Alam mo na kung anong gagawin mo. At si God nang bahala sa'yo dahil isa kang earth angel. Stay positive. Okay. Okay, tingnan natin parang meron pa. Meron pa ba? Ito, meron pa, oh. Oh, infinity! So, itong symbol na to, it symbolizes na you are strong and nagfo-flow. So, isa kang manifestor. Nagfo-flow yung energy na binibigay mo, bumabalik. Kung nagbe-bless ka ng mga tao, tumutulong ka, bumabalik yan. Nang higit pa dun sa binigay mo. So, I love this infinity symbol. Okay. Anong advice? Okay, kuha tayo ng advice card. Oh, mag-wish muna pala kayo. Okay, kuha tayo ng sagot sa isang wish. Okay, ayan. At advice, mga isang advice. Mga isang advice. Okay. At mensahe from the universe. Okay, anong mensahe? Isa pa. Mga 3 mensahe. Okay. So, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now kung gusto nyong buksan ko to. Charot. Okay. Ang sagot sa wish mo ay... There's something better. So, alam mo kung hindi man mangyari yung wini-wish mo exactly, pero better. Merong mas better. Kaya, blessing to guys. I-embrace nyo ito. Something better. Sabi nga, trust God. Diba? At kung kailan mangyayari ang wish mo ay within the next few months. So, wow naman. At ang advice sa'yo ay get more information. Oh, okay. Mukhang kailangan mong i-ready ang sarili mo. Get more information kung ano man to. Yeah, kailangan ready ka. And, actually, alam mo, nakikita ko dito, andyan na yung blessing eh.
Ini-embrace mo na ngayon. At ito, within the next few months, you will experience something better dun sa wini-wish mo. Advice. Okay, health. Health yung advice. Sige, basahin natin na. Allow me, divine, to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. So, alagaan mo daw yung katawan mo, yung health mo, at kahit ano man yung struggle mo, pero mahalin mo ang katawan mo. Yan yung message para sa'yo dito. Okay? Mahalin at alagaan. So, messages from the universe. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. I love that. So, right-minded thinking. Tamang pag-iisip, energy of love. Kailangan talaga ng guidance at binibigay naman ng universe sa'yo yon kung paano ka dapat mag-isip at yung tamang energy para sa'yo, which is energy of love. My capacity to tune in to the energy of love. Ayan ulit, oh. It gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Wow, guys. So, you are reconnecting to the energy of love. You have the compassion, the words, and the power. And the last one, in any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Wow, guys. So, i-claim nyo to. Comment nyo, I surrender to the powerful presence of love. 11:11 on the screen now. Wow naman, may synchronicities. So, ayan. And message din to na mag-pray, mag-contemplate, mag-meditate. So, yeah, speaking of which, I will tell you later about the meditation session. But for now, that's all for our love message. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede po kayong magpa-private reading. One-on-one session po yun through video call. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. I-click nyo po dyan sa description box. Check out my Instagram and follow me on my social media for those who want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets po tayo na alagang-alaga po natin ito. Magbibigay sa inyo ng napakagandang energy, lalo na ngayon new moon. So, yung mga bumili sa akin during the new moon, ayan. Well, lahat naman, at all times naman alagang-alaga ko tong mga crystals na ito, guys. Pero may special cleansing tayo. Ayan, always yan. And iba-iba din yung benefits at marami. So, andyan na yung mga manifestation nyo. Nilalagay na natin dyan sa bracelet para pagtanggap ninyo, naka-program na yan. Again, follow me on Instagram. Pinay Angel Tarot po yung pangalan ng account ko. Yan pa yung dati kong pangalan dito sa YouTube. Tsaka yung Facebook ko, dalawang account. Yung Divine Tarot 888, tsaka yung Pinay Angel Tarot. Siyempre, sa Viber or sa WhatsApp for the private readings. Yan, mas prefer ko doon. And I'll see you again soon. Yung sinasabi ko sa inyong healing session with meditation, ilalagay ko dito. You can reach me through my Viber, my WhatsApp, even sa social media ko. One-on-one session po yun. Okay? And i-cleanse ka. As in, i-heal ka. Yung mga chakras mo, bubuksan natin yan. Kung meron mang chakras na kailangan mong ayusin, aayusin natin yan. And may mga prayers, may mga cleansing rituals tayong gagawin. Magme-meditation tayo. Meron ding reading, guidance na ibibigay. All in one session. Iba pa yung private reading, iba naman itong healing
session, cleansing ng chakras mo and meditation, and may kasamang guidance, reading for guidance. Thank you so much, Earth Angels. I love you guys. Sobrang tawa ko na nakapag-reading tayo, and yung reading today is medyo intense, di ba? So, I'll see you again soon. Have a good day. God bless you all. Stay safe po sa lahat. And thank you, and I love you guys. Bye!